Sa video na to, magpapalit tayo ng brake shoe ng Honda Click 125. Sobrang layo na nung adjuster niya sa likod. Halos wala na siyang preno sa likod. Kailangan bakasin muna natin yung 2 bolt na size 10 sa may muffler niya. Ayan, 2. Pagtapos matanggal nung size 10 na yan, 2 bolt naman na size 14. Ayan, yung tinuturo ko na yan. Kapag nabaklas nyo na, mahuhugot nyo na yung muffler nya. 14, 2 ulit. Ito, tsaka sa uba. Sabay gumamit lang ako ng size 24 na socket para matanggal yung swing arm na yan. Sabay hilahin nyo na yung swing arm. Meron po palang spacer yan. Bago natin matanggal yung gulong, kailangan luwagan muna natin yung area na yan. Gumamit lang ako ng plies dyan tsaka size 14 na wrench. Ayan, pwede na natin hilahin yung mags niya. Kumbaga, papalitan natin ng bagong brake shoe tsaka syempre lilinisan na rin natin. Gumamit lang ako ng degreaser dyan tsaka brush. Tsaka steel brush na rin para matanggal yung mga namumuong dumi. Para talagang linis na linis talaga. Malalayo yun mga dahil. Page naman yun ha. Hindi naman FB yun. Hindi naman FB lang yun. Page. Para may brand. Sabay linisin ko na rin yung mags niya. Gumamit lang ako ng degreaser dyan tsaka yan steel brush. Sabay mamaya lilihain ko yan. Pagtapos ko punasan, yan. Gumamit na ako ng liha dyan, 1,000. Para matanggal yung mga namumong mga dumi-dumi. Hindi, medyo titignan na lugar niya yun kasi yung mga kilos ng tao doon, probinsya pa din. Oh. Ano yung siya pa din yung isa? Yung po kasi... Ayan, after ko siyang banlawan, hindi na nakita sa video. Pinunasan ko na siya ng tuyong basahan. Lalagyan ko ng langis yung area na yan. Para madulas siya, tsaka smooth kapag magpapreno ka. Sabay ayan, lalagyan na natin yung bagong brake shoe. Bago ko ikabit yung mags niya, nilalagyan ko muna ng grasa yung gear na yan. Para sa susunod na magbabaklas ulit, hindi siya mag-stack up o hindi mahirap tanggalin. Lagyan natin yung washer. Sabay, itong swing arm nya. Sabay yung nut na size 24. Babalik na natin. Sabay 2 bolt na size 14 ulit. Nalagyan ko lang ng grasa para mas smooth siya ipasok.
Yan, sabay ibabalik na natin yung pipe niya. Kapag naglalagay ako ng pipe, nilalagay ko muna yung isang bolt niya. Tapos uunahin kong ilock yung nandun sa ilalim, yung dalawang size 10. Kasi mahihirapan ka na ipasok yung dalawang bolt na size 10 kapag nilock mo na yan. Yan. Andito ba yung data? After ko ma-fix yung nandyan sa ilalim, dito na ako yung dalawang size 14 ulit sa pipe niya. Yan, sabay ibalik na natin yung adjuster niya na yan. Kumbaga ang pag-adjust naman dyan, kailangan hindi siya pigil kapag dapat may free wheel pa rin siya kapag inigat niyo yung gulong. Pero dapat makapit pa rin yung lever niya. So may gamamit lang ulit ako ng plies dyan tsaka size 40 na wrench.